Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinarusahan nga na po ng NBA ang Utah Jazz at ang Indiana Pacers at ang balitang pag-sign pa ng Golden State Warriors ng bagong player. Marami na nga pong mga teams ang nagsisimula ng mag-tank ng kanilang mga laro since alam na nga po nila na wala na nga po silang pag-asa pa na makahabol sa standings at makapasok pa sa darating na playoffs. Kahit man nga po pinagbabawal na ito ng NBA ay marami para naman nga pong mga kupunan ang gumagawa. Kaya hindi na nga po napigilan pa ng liga na sampulan ang mga NBA team na gumagawa nito. Sa katunayan, sa ibinulgar nga po na siyamsyaranya ng ESPN, pinatawan nga na po ng liga ang Utah Jazz ng mahigit sa $500,000 na multa matapos nga po nitong pagpahingahin at hindi paglaruin ang kanilang mga starter sa fourth quarter ng kanilang laban noong nakarang araw kontra sa Miami Heat. Bukod rin nga po sa kanila ay pinatawan rin nga po ng liga ang Indiana Pacers ng $100,000 na multa nang hindi nga po nila paglaruin si Pascal Siakam at dalawa na lang starter sa kanilang game noong nakarang linggo. Nagiging stricto na nga na po ngayon ang NBA sa ganitong rules dahil patuloy na nga pong ginagawa ng mga teams ang ganitong pinagbabawal na gawain. Sa ibang balita naman, mismong ang head coach na nga po ng Golden State Warriors na si Steve Kerr ang nagsabi na hindi para naman nga po siya nangangamba sa kalagayan ngayon ng kanilang kupunan. Meron para naman nga po silang napakadaming games na paglalaroan at hindi rin nga po ganon sila kalayo ng distansya kumpara sa mga teams na nasa itaas ng standings. Kaya makakaangat para naman nga po sila dito kung sakasakali man na maipanalo nga po nila ang kanilang mga susunod na laban. Ikinumpirma na rin naman nga po na sabay ng makakapaglaro sa pagtatapos ng All-Star Weekend sa kanilang next game laban sa Boston Celtics ang kanilang dalawang superstar na sina Stephen Curry at Kristaps Porzingis. Sapat na rin naman nga pong isang linggo para tuluyin na nga po nila itong mapaglarong muli sa kanilang team. Kaya isang senyalis na nga po ito na itotodo na nga po talaga ng Warriors ang kanilang huling push para sa darating na playoffs. Bukod rin nga po dyan, expected na rin naman nga po na kukuha pa ang Warriors ng at least isa o dalawang bagong player sa kanilang lineup sa mga susunod na araw. Simula nga po nang i-trade nila sina Jonathan Kuminga, Buddy Hield at Tracy Jackson Davis ay nagkaroon na nga po sila ng dalawang bakanting pwesto na dapat nga po nilang punan bago magtapos ang Pebrero.